The Duterte Panagutin Network continues to monitor proceedings at The Hague with an online viewing at the University of the Philippines in Diliman. Let's get the reaction to the closing arguments of the defense and prosecution. We have mobile journalist Arles de los Santos reporting from UP. Arles, sino-sino ang mga nandyan at ano ba ang kanilang reaksyon? Lalong-lalo na nagsalita para sa kanila at maraming binanggit si Attorney Gilbert Andres. Ses, nandito nga tayo sa University of the Philippines, Diliman, kung saan nga present dito yung mga kaanak ng mga biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kabukod dyan, nandito rin yung mga mag-anak ng mga umano'y nawawala mga aktivista, mga ikinulong at mga napaslang din sa administrasyon nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para yan sa Justice Watch online viewing ng huling araw ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito nga, Ses, ay pinasinungalingan nila, lalo na ni Nanay Purisima Dacumos, asawa ng biktima ng drug war, ang argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na nanlaban umano ang mga napaslang sa war on drugs. Wala raw itong katotohanan dahil ang kanyang asawa ay nasa loob ng kanilang mga tahanan at nagkaroon pa ng senaryo sa labas ng kanilang tahanan ng isagawa ng mga pulis ang operasyon nito. Kaya wala raw itong katotohanan. Sa ilan naman ay halo-halo ang kanilang emosyon kung saan ang ilan ay sinariwa ang kinahinatnan ng kanilang mga kamag-anak at itinatanong kung bakit silang mga mahihirap ang mas napuntirya nitong madugong war on drugs at hindi umano yung mga big time o yung malalaking mga drug lords. Kaya mariin silang naniniwala na may sapat na basehan para idiretso sa full-blown trial ang kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At anila ay mahalagang hakbang ang confirmation of charges para paganagutin ang dating Pangulo sa pagtapak nito sa mga karapatang pantao sa kanyang administrasyon. Ses. Kamusta naman ang mga nakaka-trigger ba na maalala nilang muli yung nangyari gawa ng mga argumento na hinahayag sa korte? Yes, para sa kanila, sensitibo pa din itong usapin na ito, kagaya na lamang ni Nanay Nanette kanina, na nagsalita sa isinagawang kilos protesta kaninang hapon, na inalala yung kinahinatnan ng kanyang anak na si Aldrin na napaslang noong taong 2017 sa isang operasyon din nga ng war on drugs. Actually, mga nakamotor nga raw yung gumawa nun, at hanggang ngayon nagiging nananatiling mailap ang hustisya para sa kanila. Kaya raw nananatili siya na nananalig at handang maghintay para sa hustisya o katarungan sa kanyang anak, at ipinapanalangin niya nga rin daw itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging maayos ang kalusugan nito para masiguro makaharap ito sa mga pagdinig at paglilitis laban sa kasong isinampas sa kanya. Sila ba'y nakakapakinig sa argumento ni Attorney Nicholas Kaufman? Yes, at dito mismo sa may malaking screen dito sa harapan natin, at after nga ng kanina nagkaroon ng pagkakataon yung depensa na magbigay ng kanilang argumento and then yung prosecution ay nagbigay ng 10 rebuttals, pagkatapos ng pahayag nito ay nagpalakpakan itong mga kamag-anak ng drug war victims at hopeful nga talaga sila na may basehan at magpapatuloy itong confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at handa raw silang maghintay ng 60 araw para malaman ang kahihinatnan nito kung may sapat nga bang mga basehan at sapat ang mga ebidensya para magpatuloy sa full-blown trial. Ses. Hi Arles, it's Sean. So 60 days nga bago magdesisyon, pero ano yung may activities pa ba lined up ang Duterte Panagutin Network in the interim or magkakaroon ulit nitong Justice Watch pagdating ng 60 days? Aasahan natin, Sean, na magkaroon tayo ng impormasyon patungkol sa paparating pa nilang mga programa pagkatapos itong confirmation of charges. Pero kanina, pagkatapos ng unang bahagi ng presentasyon ng depensa sa kanilang argumento ay nagkaroon sila ng candle lighting kung saan muli nilang inilala. Binanggit nila yung mga pangalan ng kanilang mga kaanak na nasawi sa war on drugs at ipinanawagan nga ang hustisya para sa kanila. Isa-isa yung binanggit at sama-sama nga na isinigaw yung hustisya para sa umano yung mga pinaslang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina, yun nga, nagkaroon din sila ng kilos protesta, mabilis na programa para ipanawagan ang kanilang posisyon dito. Sean.
Arles, sabi nga kanina ni Attorney Gilbert Andres, sa mga argumento na sinasabi ni Attorney Kaufman, para bang pinapatay niyang muli ang mga namatay sa drug war. Yun ang kanyang naging pagbukas sa kanyang talumpati kanina. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Arles de los Santos there, reporting to us live from UP Diliman.